madaming pagsubok, madaming hihinto sa'yo, pero hindi ka matatalo kung hindi mo isusuko ang pangarap na sinimulan mo. I'm Joshua Miguel Bustos, founder of Team Achilles, and I am worldwide. Alright, a former seafarer, but now a multiple travel and luxury incentive achiever, owner of Corvette C7 and youngest millionaire achiever, and the founder of Team Achilles. Kindly give him a virtual clap, Diamond Mentor Joshua Miguel Bustos. Okay. So, amazing morning sa ating lahat, mga mentors. Yan, amazing morning sa ating 182 participants. So, yan po, no. Thank you so much, Mentor Annabel, sa napakagandang kanta. Napakagandang music, no. Kanina pinapakinggan ko. Napakagandang hosting. So, palakpakan po natin si Mentor Annabel. Okay, so welcome po sa ating training po for tonight. Thank you so much po sa pag-attend kasi ayan, lalo na medyo late tayo nakapag-start. Actually, gagaling ko sa office po, no, sa main office. Meeting ko po yung mga malulupit nating mentors. Kaya medyo na late lang din tayo. Pero tonight, mga mentors, eto po, maganda po yung magiging training natin. Mga mentors, sino po dito sa inyo yung gustong dumami po yung benta? Okay, can you type? Sige, type natin ng 1. Kung gusto natin dumami natin yung benta natin. Okay, pangalawa mga mentors, no? Sino naman dito yung gustong dumami naman yung pay-in? Can you type 2 naman kung gusto mo dumami yung pay-in mo? Kasi for tonight mga mentors, ang magiging topic po natin is paano ka dadami yung conversion mo from inquiries o kaya man may nakausap ka tapos gusto mo dumami yung pay-in mo. Yan po yung pag-uusapan natin for tonight. Okay, so the goal is very simple mga mentors. Ang goal ko po for tonight is matulungan po kayong dumami yung pay-in nyo. Matulungan ko po kayong dumami yung benta nyo. Pero okay lang ba mga mentors? Dahil yun yung goal ko. By the way, sino pong gusto nun? Sino po yung gusto na dadami yung benta mo, no? Kahit papaano kung dati nakakabenta ka ng isa, pwede na mga dalawa. Okay na ba yan? So, no, pwede na yun siguro mga kung dati isa lang yung pay-in mo, siguro mga tatlo. No, kidding aside mga mentors. So, ang goal ko po is very simple. Gusto kong dumami po yung pay-ins and yung selling po nyo ng product. And nung una mga mentors, alam nyo, short na na kwento lang. Dati po, nung time na, kasi po ngayon kasi may grupo na rin tayo. Kaya alam nyo, ngayon ko na-realize, no, pag nagkakagrupo ka, medyo nababawasan talaga yung personal production. Kasi kung dati, wala ka pang tinututukan na team mo, ngayon kasi, nababawasan yung time mo na sa personal, more on sa team na. Pero dati nung time na nagbi-build po ako nasa stage niyo po ako mga mentors, madami po akong pay-in. Okay, madami po akong pay-in and marami akong selling. Okay. So marami po akong selling noon through conversion po. Pag nakausap ko sila sa call or pag nakausap ko po sila sa personal, pag nakwentuhan ko na sila, 'di ba meron po tayong katagano na Foxtel, story sell. Sino pong nakarinig na nun, mga mentors? Yung facts daw nagsasabi lang, pero yung kwento nagbebenta. Alam ko po mga mentors, many of you na nandito ngayon, alam na yon, matagal na yun narinig. Pero ang problem, alam mo ba talaga yung ibig sabihin nun? Kasi kung akala mo lang na basta kwento ka lang, magaling ka lang magkwento, is makakabenta ka, hindi po, hindi ganun yon. Okay, ang kwento po mga mentors, may tamang way pala. And parang may naka-unmute. Hindi ka na Sige, nga pa-mute muna mo. Panay ka na nakatawan, nakapaya, nakanganga. Yun, mute muna natin, no? Yan, sino pong host? Pwede pong pa-mute muna. Okay. So yun po no mga mentors, narinig niyo na po yun, sabi ko nga no, yung Foxtel, Storycell. Pero ang tanong, alam ba natin talaga, ano ba yung kwento na tinutukoy doon sa katagang yon na Foxtel, Storycell? Kasi tonight mga mentors, alam nyo, sige,
short sharing lang po, no. Alam nyo, before po, nung time na nagpapapayin ako yung dating ano pa ako, personal production, basta makausap kita, pagkatapos ng usap natin, magpe-pay-in ka na. Kasi po, napakagaling ko po magkwento, mga mentors. Pero, nung time na tinuturo ko siya, hindi ko maturo siya sa mga downlines ko. Noon po, no, hindi ko alam kung paano siya ituro. Basta ako alam ko, pag ako'y nagkwento, napapapayin ko. Lagi kong sinishare sa mga leaders ko na galingan mo lang magkwento, galingan mo ng kwento ng background mo. Pero, nung time po na yon, hindi ko siya maituro. Not until mga mentors, meron ako na nabasa po na book. Okay, so mamaya yan po i-share ko. And ngayon, kung paano ako nagkukwento dati, dun sa book na yon, nasagot po siya mga mentors. And ngayon, i-share ko kung paano siya ginagawa. Okay, paano ka makakapagbenta or paano ka makakapagpa-pay-in gamit lang po yung kwento. Actually, related po yung topic ko dyan. Di ba topic ko po is inquiries, conversion of inquiries to pay-in. Okay, so ang goal ko po, sabi ko nga no, is very simple. Padamihin po yung pay-ins nyo, padamihin yung benta nyo. Pero okay lang po ba manghingi ng favor, mga mentors? Can you type? Yan. Okay lang po ba mga mentors? Pag eto pong training na to, yung training po natin for tonight is natulungan ka. Kumbaga, nagamit mo yung strategy na to, sa team mo, dumami yung benta mo, dumami yung pay-in mo, gumaling kang magkwento, okay lang po ba mga mentors? Masusupport kaya natin, no? Support naman natin yung IBC Italy, IBC Bataan. Kasi po syempre mga mentors, alam naman natin na ayan, okay lang po ba pag dumami yung, syempre ang hirap naman, 'di ba? Ito maging transparent po ako sa inyo, no? Ang lakas mo bumenta dahil sa strategy na matututunan mo for tonight, pero sa ibang IBC ka nagsusupport, di ba? So ngayon, yun lang po yung request ni Mentor Josh. Pagka lumakas ka ng lumakas yung pagbebenta mo, lumakas yung pagpapapayin mo, support tayo. Okay? So, sige, let's start. Okay, let me share my screen. Yan, sandali lang po ha. Pwede po ba ako mag-share sa ating host? Ayan. Okay, so yan. Wait lang po ha. Nagbago yung setup ng Zoom. Okay. Ayan. Okay, so let's start mga mentors, no? Ang topic po natin for tonight is convert inquiries into pay-ins. So sabi ko nga, no, the goal is very simple. Ang goal ko po for tonight is matulungan ka paano dadami yung benta mo, paano dadami yung pay-in mo, and ang gagamitin po natin strategy mga mentors is, okay, sige, later ko i-reveal, no? So before I start mga mentors, short na background lang para lang po alam natin. Ito po yung background ko dati. Nabanggit kanina ni Mentor Annabel na tayo po yung isa sa mga youngest pagdating sa may mga supercar. Tayo po yung youngest pagdating po sa pagiging diamond. Tayo po yung youngest na meron pong IBC. Pero lahat po ng yan mga mentors, ito po yung pinanggalingan ko. Okay, yan, minsan kasi yan na lang yung nakikita natin, yung results na lang, pero actually mga mentors, no, hindi po ako talaga galing doon. Ito po ako dati.
Dati po akong nagtatrabaho as waiter, matagal po akong nagtrabaho niyan, almost 3 years po akong nagtrabaho. Sinasabay ko po yan sa pag-aaral ko sa university, mga mentors. And nung time po na yan, yan din po yung time na na-realize ko na mahirap pala kami. Kasi nung una po, nung nagtatrabaho ko niyan, porket sumasahod ako ng 500 pesos a day, tapos 12 hours kaming pagod, ano po no, okay lang naman ako. Not until nagkaroon po ng na hospital yung mother ko. And doon ko po na-realize na mahirap kami kasi hirap na hirap po kami makalabas sa ospital dahil wala kami mapambayad. Okay, rinig po ba ako mga mentors? Can you type yes? Para at least okay. Okay po ba yung connection? Okay. So mga mentors, actually yan po yung yan po yung background natin dati. Kaya nung time na yon na nag-waiter po ako, nagdagdag po ako ng pagkakitaan. Okay, ginawa ko po, nagtrabaho po ako, nagbenta po ako sa nagbenta po ako sa palengke ng pinya. Okay, sino po dito yung nagbebenta po ng vendor po sa palengke? So ako, na-experience ko po mga mentors na nagbebenta po ako para lang din mapangdagdag sa sa pagkakitaan. So ngayon, nung time na yan, na-open up sa akin yung sabi daw maganda raw pagka seaman ka. Kaya nung time na yan, sinubukan ko po na magbarko. Yan. 'Di ba? Layo po no. So dati po akong waiter tapos nagtrabaho po naging tindero po sa sa palengke tapos nagseaman. So dito ko po nakita mga mentors yung totoong hirap po ng trabaho, totoong hirap ng buhay kasi lahat po ng hirap na experience ko. Malayo sa pamilya, maalon, tapos mainit doon sa pinagtatrabahuhan ko. Diyan po mga mentors, diyan ko na experience na numipis talaga yung buhok ko. So talagang nagkakalbo, madumi, no? Lahat po ng trabaho, lahat po ng mahirap nandiyan. And doon ko po na-realize mga mentors na may tinatawag pala tayong financial dependency. Ayan, paki-note po no kung may may notebook ka ngayon, paki-note financial dependency, ibig sabihin po nun mga mentors, ito yung kapag yung source of income mo dependent ka sa tao o kaya man dependent ka sa source of income na kapag hindi ka nagtrabaho ay wala na, ibig sabihin nun, financially dependent ka. Pero kapag yung pinanggagalingan po ng source of income mo is pwedeng kumita ka pa din kahit wala kang ginagawa, financially independent ka na. Okay? So ngayon, ito pong dun ko po na-realize mga mentors na kapag tinuloy-tuloy ko na magtrabaho ganito, matutulad lang din ako dun sa ibang mga seaman na sinusundan ko. Ganun lang naman eh. Basic naman po mga mentors ang formula ng buhay ng tao. No, kapag kung sino yung sinusundan mo, kung ano yung ginawa nila from the past and yun yung ginagawa mo ngayon, yung future mo will be their present time. Okay, so yun po yung na-realize ko. Kaya nung time na yun, nag-pray ako for an opportunity ng mga mentors, no? Fast forward, the rest is history, dumating po si I Am Worldwide. Okay, so yun po yung kwento ni Mentor Josh, mga mentors. Lahat po ng to, nakita nyo po kung paano ako nag-start kanina from waiter, 'di ba? Nagbenta sa palengke, nagbarko. And dahil po sa I Am Worldwide, eto na po yung mga naging achievement natin. Okay, sino pong gusto nito mga mentors? Can you type me? Okay. Sige, type me. Yan, basa tayo ng onte. Okay. So, yan po mga mentors, no? Pero, madalas, yan po yung nakikita natin. Pero ang tanong kasi, ano ba yung ginawa natin para ma-achieve natin yan? And one thing mga mentors, sabi ko nga sa inyo, dumating yung time na dati po, nung nasimula sa akin yung IAM, sabi ko, paano ko kaya gagawin to? Noong time na yun, mga mentors, hindi naman talaga ako magaling po sa sales. And wala po kaming background pagdating sa sales, maliban dun sa pagbebenta sa palengke, yun na po yun. No, pero pagdating sa pagkausap sa malalaking tao, hindi ko alam kung paano magbenta ng 5-6 na product, na package. Hindi ko alam kung paano magbenta ng 16-8 mga mentors. Alam nyo, nung time po na yon, nung nag-join po ako sa IAM, pinakamalaking struggle ko talaga. Sabi ko, paano ko harap sa tao? Unang-una, wala naman akong maayos na mga damitan. Wala ako, alam mo yon, 'di ba? Ang dami nating mga personal na na iniisip na wala naman akong magagarang suot. Paano ko harap dun sa mga kliyente ko? Not until mga mentors
narinig ko po yung salitang Foxtel, Storycell. Okay? So ngayon, mga mentors, ang topic ko po, di ba, sabi ko nga sa inyo, is convert inquiries into pay-ins. Okay lang po mga mentors, pasulat po. Kasi mamaya, no, yung magiging topic ko ngayon is medyo bago. Okay, I think wala pa po kayong, ngayon nyo lang ito maririnig mga mentors kasi tawag dito, ngayon ko lang din siya i-share. So, mas might as well, no, sulat po tayo para at least mas maano natin. And I'm very sure mga mentors, pag ito in-apply nyo, dadami po talaga yung ano nyo, yung benta. Okay. So, again, ang topic ko po is convert inquiries into pay-in. Now, there are many different ways mga mentors paano tayo nagko-convert ng tao. Paano tayo nagko-convert ng tao to pay-in. Number one is conversion through chat. Ibig sabihin, may ilan sa inyo magagaling na through chat lang pero nabebentahan nila yung kausap nila. Through chat lang pero napapapay-in nila yung kausap nila. Excuse lang. Pero ako po no personally hindi ko forte 'yan. Yung yung mako-convert sila sa chat pa lang. Meron din naman po dito yung iba no ang ginagawa po nila conversion through website. May website sila tapos nandun na ngayon yung mga explanation, nandun yung mga testimonies, sa pinakababa nandun na po yung payment na part na nagbabayad na yung kausap yung kliyente or yung customers nila. So, pero today, ang pag-uusapan po natin mga mentors, etong dalawa. Okay? Conversion through call and conversion through in-person. Sino pong gusto nito mga mentors? Yung pagka nakausap mo sila, either sa call or sa personal, mataas yung chance na magbayad sila sa'yo. Okay? So, yan po yung pag-uusapan natin. Ngayon, very simple lang po mga mentors. Ibig sabihin po ng conversion through call and conversion in person, ibig sabihin mako-close deal nyo po sila. Yung term po natin na conversion, eto po mga mentors, yung nako-convert or nako-close sila. Okay, wala pong malilito doon. Okay, good tayo mga mentors. So tonight, may dalawang term po ko na i-introduce sa inyo na bago. Okay, may dalawang term ako na-introduce and I hope no, sulat nyo po to. Sulat nyo para at least matandaan nyo. Yung iba dyan na may ginagawa, mas maganda no, screenshot nyo or sulat nyo to. Okay? 3, 2, 1, game. So, eto pong dalawang term. Okay? Una, yung epiphany. Pangalawa, yung technobabble. So, sabi ko nga sa inyo mga mentors, bago to. So, bago nyo palang maririnig tong training na to, etong dalawang term na to mga mentors, sulat nyo po. Okay? Sige, pa-type 1 kung tapos na. Kung nasulat na. Sige, type 1 pag nasulat na. Okay. So, epiphany and technobabble. Ngayon, ito pong training ko by the way, no, inspired po to sa book na to. Gusto ko lang i-acknowledge tong book na to. If my product is so good, so great, how come I can sell it? And isa pa, pinanggalingan po ng training ko is yung expert secret. So, ito pong training ko mga mentors talagang pinaghandaan ko po para sa inyo mga mentors kasi sabi ko nga po no at the end of this training ang goal ko po is dumami po yung benta nyo. Okay, kaya kinig kang mabuti kasi I'm not sure kung kailan pa ako mabibigyan po ng chance na makapag-share ulit. By the way, ito pong topic na to mga mentors, mahaba talaga to. Mahaba talaga siya, madami pa po kung gusto sana i-discuss pero pinilit ko po siyang i-compress sa 30 minutes na training kasi dahil short lang din yung time natin, kaya sana no, pakinggan talaga siyang mabuti. So una, pag-usapan muna natin ano po yung ibig sabihin ng salitang epiphany and technobabble. Okay, unahin ko po mga mentors yung technobabble. Okay, sino na dito mga mentors? Sino na dito sa inyo yung nagkaroon ka ng chance na makapag-share ng product natin or makapag-share ng business natin. And then, sobrang excited ka mag-share. Okay? Mga excited dyan, no? Mga high. Sobrang excited ka na to the point na parang nabubulol ka na sa sobrang excited mo kasi nga, nababaliw ka sa idea na napakaganda ng product natin, napakaganda ng business natin yung kitaan, na parang ang dami mong nasasabi sa kanya, na parang
pagkatapos mong sabihin yon, yung mukha niya parang nagulat. Okay, yung nagulat siya na parang hindi niya na-gets kung ano yung sinasabi mo. Tapos ang gagawin mo, uulitin mo kung paano mo yun shinare sa kanya, inulit mo yun, tapos pinaliwanag mo, ganito yung kitaan, ganda nito, ganito, ganyan. Excited ka na parang nabubulol ka, gano'n, nagmamadali yung salita mo, tapos parang hindi ka pa din niya na-gets. Sino po dito yung gano'n, mga mentors? Tapos sasabihin mo na lang sa kanya pagkatapos, sayang kasi. Dapat kasi ikaw napakinggan mo din. Dapat kasi nandun ka din para napakinggan mo. Sino po yung gano'n, mga mentors? Yung kapag nagsishare tayo ng nagsishare tayo ng product or nagsishare tayo ng business, yung kausap natin parang nalulutang sa atin. Yung parang hindi niya tayo magets. O kaya man, nagets ka niya, pero hindi niya magets kung bakit ganun ka ka-excited. Yung parang excited na excited ka. Can you type me? Sino yung ganun? Yan. Okay, o kaya man, di ba, nagsabi ka, anak, sobrang ganda po ng barley namin. Alam niyo, pag inom niyo po to, ganito po yung mangyayari sa inyo. Ang ganda po ng tulog ko, di ba? Tapos ngayon, pagkatapos niyo i-share sa kanya, yung kausap mo, okay. Pero hindi niya magets kung bakit sobrang excited ka. O nag-share ka about sa business po namin, ganito po yung pwede mong kitain, ganito, ganyan. Tapos nagmamadali ka, pagkatapos nun, hindi siya excited. Okay? Ngayon, pag-usapan natin bakit po ganun. Okay? So, meron tayong tinatawag po na technobabble kanina. Yung techno, basahin ko lang po ano yung ibig sabihin ng salitang techno. Ito po, refers to technology, technical terms, jargon, or industry buzzwords. Okay? Ibig sabihin po, yung salitang techno, minsan, technical terms po siya. Pag sinabing jargon, ito po yung mga salita na pwedeng naiintindihan mo, pero hindi naiintindihan nung kausap mo. Okay? So again po, in sales, ang ibig sabihin po ng techno, ito po yung technical language na ginagamit natin minsan that most buyers don't normally use. O kunwari po, bigyan ko po kayo ng idea. Pag sinabi pong IBC, sa atin po, nagigets natin. Ano ibig sabihin ng IBC? I am Business Center. Pero pag yan ginamit mo dun sa kausap mo, pag ginamit mo sa kausap mo, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng IBC. Bigyan ko pa po kayo ng sample. Pag sinabing tayo baliw sa I am Worldwide, hindi naman tayo literal na baliw. Gets natin ano po yung ibig sabihin ng baliw. Pero pag ginamit mo yun sa kausap mo, nakakabaliw talaga dito sa business namin. Pag ginamit mo yan, alam mo sasabihin niya, ayoko na pala dyan. Mababaliw pala ako dyan. Diba? Nagigets niyo po. Ang tawag po doon, mga mentors, is techno. Gumagamit tayo ng technical language na yung buyer po natin, hindi niya yun normally ginagamit. Sa atin, sa industry natin, sa community natin, ginagamit natin. Pero siya, dahil outsider pa siya, hindi pa siya part ng community, para sa kanya, techno po yun. Nagigets niyo mga mentors? Gets? Okay? Techno po yung ibig sabihin nun. Next po natin, mga mentors, bubble. Okay? Pag sinabing bubble, ito po means talking a lot without being clear or meaningful. Ibig sabihin niyan, yung para kang nagtatratel, mga mentors, yung sinasabi natin na bubulol-bulol, nagmi-mix-mix ka na parang hindi ka na nagiging klaro, yung hindi mo na alam kung ano yung sunod-sunod na sinasabi mo, wala na pong kumbaga, dahil excited kang i-share, gigil na gigil ka, parang ngayon nangyayari, hindi mo na alam yung sunod-sunod mo na sinishare, naghahalo-halo na siya. Okay? Ibig sabihin po ng bubble, sounds impressive but doesn't explain the real value. Ibig sabihin din po ng bubble, hindi po ito yung ang tawag bula A po yung ginamit diyan, B-A-B-B-L-E. Okay, ibang term po to. Sa ibig sabihin po ng bubble, ito po yung often confusing, nakakalito or masyado pong malawak. And lastly, ibig sabihin po ng bubble in sale, taking without clearly saying why the product helps the buyer. So, meaning, pag sinabi pong bubble, yung parang natataranta kang magsalita, na yung sinasabi mo nagmi-mix-mix na. Kasi ganito, sobrang ganito, kasi ganito. Parang ganon, mga mentors, hindi ko lang alam kung paano mo siya. Minsan kasi ganon tayo pag excited. So, ibig sabihin, pag pinagsama natin yan, technobabble, meaning po niyan happens when a salesperson, tayo po yon, when a person
uses industry jargon the customer doesn't understand. Okay? Ngayon ang tanong mga mentors, sino po sa inyo mga mentors yung naggumagamit ng mga technobabble na salita? Okay? So baka mamaya ganyan ka kaya hindi ka nakakabenta kasi yan yung mga salitang ginagamit mo. Okay? Sinasabi natin nakakabaliw dito sa business namin. Grabe. Ayoko na pala dyan, nakakabaliw pala dyan. Baka mabaliw ako. 'Di ba? Sa atin kasi ang ibig sabihin ng baliw, ibig sabihin po niyan is yung alam mo yon yung possibility nagiging tumataas yung possibility para sa iyo. Ibig sabihin nga ng baliw na na acronym, believing always life is wonderful. Yun yung ibig sabihin sa atin. Pero ang ibig sabihin ng baliw sa kanila, buang. 'Di ba? So sino ba taong gustong maging buang? Wala. Gets natin mga mentors. Next po natin. Epiphany naman. Ito naman yung next na term na i-share ko sa inyo, no? Epiphany. Kasi connected po dito mga mentors yung topic ko. So, kailangan maintindihan natin itong dalawang term na to. Technobabble and isa yung epiphany. So, in sales, ang ibig sabihin po ng epiphany is yung customer mo, may na-realize sila na meron pala silang problema. Na-realize nila on their own. Okay? Or na-realize nila na yung product mo, yun yung solusyon sa problema nila. Kumbaga, ito po yung aha moment nila. O nga no, yung ganon. O nga no, parang yan nga yung kailangan ko. Yung sila mismo naka-realize. Pag sila mismo naka-realize ng solusyon, ang tawag po doon, epiphany. Okay? So ito, ibig sabihin po ng epiphany, when someone has an epiphany, pag meron daw siyang epiphany, they say to themselves, oh, kailangan ko to. Sabi, oh, I need this. Oo nga, no? Kailangan ko nga to. Sila mismo yung naka-realize. Okay? At that point, hindi ka na po yung nagbebenta, mga mentors. Pag sila mismo yung naka-realize na kailangan nila yung product mo or yung business mo, hindi na ikaw yung nagbebenta. Sila na yung nagbebenta sa sarili nila. Imagine, no? Na-realize nila na kailangan nila ng I am worldwide. Sa tingin mo, kailangan mo pa silang pilitin o hindi na? Hindi na po mga mentors kasi nga sila na yung naka-realize on their own. Sila na yung magbebenta sa sarili nila. Okay? So again po no, yan po yung dalawang terms natin na kailangan nating alam. Technobabble and epiphany. Pakitype nga mga mentors. Okay, next natin. Next. So ngayon mga mentors, ibig sabihin po, ito po pinakita ko po sa inyo, ibig sabihin po ng Epiphany Bridge. Ibig sabihin na ito mga mentors na kung dati nagbebenta tayo, na nag-focus agad tayo dun sa feature ng product natin, instead na yun yung gawin natin, kailangan yung client natin, tulungan natin sila na makatawid dun sa tinatawag po na Epiphany Bridge. Again, ano po yung ibig sabihin ng Epiphany Bridge? Ito po yung sila mismo yung makaka-realize. So ang goal mo as seller, tulungan mo na maka-realize yung client mo. Nagigets po natin mga mentors? Pwede bang taas tayong kamay sa mga naka-open camera? Para alam ko na nagigets natin. Ulitin ko lang pag sinabi pong Epiphany Bridge, tutulungan mo silang tumawid dun sa parang baguhan pa lang sila na magigets nila kung ano yung na-realize mo. Kung paano mo na-realize sa sarili mo na maganda yung product or maganda yung kitaan, yung compensation plan, yung community. Depende kung ano binebenta mo. Kung paano mo na-realize sa sarili mo, kailangan mo silang tulungan na sila mismo ma-realize din nila on their own. Hindi ka pwedeng basta lang mag-focus lang dun sa, eto maganda kasi ito inumin, kasi ganito mangyayari sa'yo, kasi babata ka, kasi gaganda yung pagdumi mo, gaganda yung pagtulog mo. Ang tawag doon, technobabble. Okay? Ngayon, kailangan sila mismo maka-realize na kailangan nila to, tutulungan mo sila. Ang tawag doon, pag sila naka-realize, again, epiphany. Nagets po natin, mga mentors? Okay. So next, game tayo. At least pare-parehas na tayong mga mentors, natulungan ko na kayo ma-realize. Tawag doon, epiphany. So ngayon, why most people don't convert? So tanong, bakit most people hindi po na-convert? So before I proceed mga mentors, dun sa share ko lang po to,
again, people don't fail because hindi po dahil pangit yung product natin. Hindi po sila nako-convert, hindi po dahil mataas yung pricing ng mga products na binebenta natin. Hindi sila nako-convert, hindi dahil hindi sila interesado, pero they fail to convert. Kasi po mga mentors, unang-una, feeling nila hindi po sila safe. Okay? Hindi po sila safe dun sa opportunity na inintroduce mo, or hindi sila safe dun sa barley na pinakita mo, o kaya man hindi po clear sa kanila kung paano mo yun pinresent. Hindi nila feel na guided sila. Okay? So yan po yung mga pag-usapan natin later. Okay? So again po, no, people don't need more information. Tandaan po natin to mga mens. Hindi po natin nila kailangan ng madaming confirmation. Yung 68 micronutrients, kahit sa ulado mo pa yan, hindi po yan sila bibili. Hindi po yun yung magbebenta sa kanila. They need context, perspective, emotional clarity. Okay? So, ngayon, tandaan po natin mga mentors, kaya po tinawag siya na na facts tell, story sell, kasi po mga mentors, yung tao nagde-decide muna sila first in their emotion, and then second po through logic. Ibig sabihin, nauuna pong mag-decide sa kanila yung emotion. Pag naramdaman nilang kailangan nila, yung product na binebenta mo or yung opportunity na binebenta mo, bibilin nila yan. And second na lang, susunod na lang po yung logic. Kunwari, namili sila, nag-join sila. Yung logic nila, explain, paano kaya to explain sa asawa ko? Sila na po mismo yung nun, sila na mismo mag-iisip nun. Ang kailangan mo lang mag-focus yung emotions nila. Okay? So next po natin. Okay? So ngayon, meron po tayong mga mentors na 12 steps para matulungan natin tumawid yung client po natin from no idea. 'Di ba sa una po pag bago mo siya kausapin, wala pa siyang idea kung ano ino-offer mo. Paano natin siya tutulungan from no idea makakatawid siya sa tinatawag na epiphany. Again, ano po yung epiphany? Para sa mga bagong dating, ito po yung makaka-realize siya mismo. Kasi ang goal natin, siya mismo makarealize na kailangan niya ng product or ng opportunity na sinishare mo. I hope clear po ako mga mentors, no? So, meron tayong 12 steps. Okay, pakilagay nga po 12. Sige, lagay natin dyan 12. Yan. 12. Okay, so una, ito po yung tinatawag natin mga mentors na backstory. Okay? So, yan. Okay, nagkaroon lang ng Okay, so una po mga mentors, ito po yung tinatawag po natin na backstory. Okay, so ito pong backstory mga mentors, dapat, kumbaga, pagka may kausap ka na client, alam mo na agad una pa lang kung ano yung i-introduce mo. I-introduce mo ba yung product or i-introduce mo sa kanya yung opportunity? Dapat clear sa kanya yun. Clear sa'yo kung ano i-introduce mo. I-introduce mo ba yung kailangan ba niya yung product natin or kailangan niya yung opportunity natin. Okay, so paano malalaman yon? Basic lang po mga mentors. Kapag yan, nakita mo may health concern, ang kailangan niya, product. Kapag yan, wala namang health concern, tapos gusto mo lang siya makasama sa community, opportunity. Okay? Now, ang pinakaunang step mga mentors para mabentahan mo siya, magkaroon siya ng epiphany bridge, is dapat step number 1, balikan mo yung backstory mo. Okay? Your backstory. Ngayon, sa backstory, ito po yung tatandaan natin mga mentors. Ano yung part sa backstory mo, sa kwento mo dati, na kapag kinuwento mo dun sa kausap mo, magiging interesado siya. Okay? Pag-isipan mo mabuti, no? Ano kaya sa backstory ko, yung kwento ko dati, na pag kinuwento ko dun sa kausap ko, magiging interesado siya. Paano natin gagawin yon? Ganito po. Okay. Okay. Yung backstory natin, ulitin ko lang mga mentors, no? Para at least maging clear sa lahat.
Ito po yung kailangan mong ikwento sa kanya bago ka nag-join sa IAM o kaya man bago ka mag-barley. Okay? So, isipin mo yung sarili mo, sino ka ba dati? Bago ka gumamit ng product, sino ka ba dati? Na sa tingin mo, pag shinare mo dun sa kausap mo, magiging interesado siya. Sino ba ako dati? Ako na lang, no? Ako po. Dati akong waiter nung nagsimula ako dito sa ano bago ko makilala si I Am Worldwide. Dati ako na-try ko rin magbenta sa palengke, na-try kong ano dahil doon nagbarko ako. So, kailangan mong isipin, sino ba dati si Hermie? Sino ba dati si Tess? So, pag-isipan niyo mabuti yan. Ano yung backstory ko na pag shinare ko, magiging interesado sila. Next po natin. Second po natin mga mentors, ito naman po yung desire. Okay? Ito po yung desire mga mentors. Now, meron pong iba't ibang klase po ng desire. Ano ba yung, pag sinabing desire, ano ba yung Tagalog nun? Ano ba yung goal mo? Ano ba yung goal mong ma-achieve? Okay, so may iba't ibang klaseng desire mga mentors. Una, meron kang gustong mapanalunan sa buhay mo. Pangalawa, meron kang gustong ma-retrieve. Ibig sabihin, meron kang gustong mabawi. Okay? Pangatlo, meron kang gustong takasan or meron kang gustong matigil. So, yan po yung mga klase ng ng desire. Kunwari, gusto mo nang makatakas sa kahirapan. 'Di ba? Gusto mo, o kaya man, to retrieve. Meron kang dating, yung pamilya mo, meron silang sinanglang lupa na gusto mong mabawi. O kaya man, may gusto kang to win. Pag sinabing to win, may gusto mong ma-achieve yung goal mo na ganito. Gusto mong magkaroon ng bahay. Gusto mong magkaroon ng sasakyan. So ngayon, pag-iisipan mo ngayon, ano ba talaga yung naging desire mo bago mo makilala si I Am? Ano ba yung goal mo bago ka magkaroon ng barley? Bigyan ko po yung sample Balik po ako dito sa backstory and then sa desire. Okay? Paano siya gagawin? Ako po si Mentor Joshua Miguel. Ako si Joshua, no? Before ko makilala si I Am, dati po na-experience ko talaga na magtrabaho po bilang waiter. Sinasabay ko siya sa pag-aaral ko. And then, na-experience ko rin, dumating din yung time na kinailangan kong kumita ng mas malaki. So, nagtrabaho po ako sa palengke, nagbebenta po ako ng pinya. And then, dati po, the reason kung bakit ko po gusto ko talagang magbenta, gusto ko dumagdag ng pagkakitaan kasi gusto ko pong maiahon po yung pamilya ko sa kahirapan. Gusto ko po magkaroon po kami ng sariling bahay. Ganon mga mentors, no? Nagets nyo po? So, pinakita ko yung backstory ko. Pangalawa, pinakita ko kung ano yung gusto kong desire. Ano yung desire ko? Yan, so I hope ma-clear po yan. Now, meron pong dalawang types naman, mga mentors, ng desire. Ito po, pinakita ko, kinds. Ito po yung kinds ng desire. Ngayon, ito naman, dalawang types. So, una, ito po mga mentors, yung external desire. Ito po yung panlabas. Ano ba yung desire mo sa sarili mo panlabas? Yung nakikita, yung tangible. Kunwari, the reason kung bakit ko gustong yumaman kasi gusto kong magkaroon ng bahay. The reason kung bakit ko gustong yumaman kasi gusto kong maiahon yung pamilya ko sa kahirapan. Yan po yung external. Yan po yung tangible. And pangalawa mga mentors, internal desire naman. Pag sinabing internal desire, ito naman po yung pangloob. The reason kung bakit ko gustong yumaman kasi gusto kong makatulong sa ibang mga katulad ko. Gusto ko yung more on internal, gusto kong tumaas yung confidence ko na kaya ko din. Kung iba nagawa nila, gusto kong mapatunayan ko sa sarili ko na kaya ko din. More on internal. Okay, ngayon, ganun din po sa barley. Bakit ka nag-barley? Ano po ba yung ano? Ano ba yung external desire mo? Gusto mong mawala yung sakit mo, 'di ba? Gusto mong mawala yung bukol mo, gusto mong ganun po yung external. Pag sinabi namang internal desire, ito naman yung gusto mong maramdaman mo na bumata ka ulit, gusto mong maramdaman mabawasan na yung gastusin ko sa hospital. Gusto kong desire ko talaga na mawala na yung sakit ko. External pala yung sakit eh. Gusto ko mawala yung sakit ko para makasama ko yung pamilya ko ng mas matagal. Internal na po yun. Okay? So ngayon, pagtagpiin ulit natin yung tatlo para mas makita nyo kung paano gawin. Now, gagawin ko pong example mga mentors, barley naman. Okay? Okay.
Nagigets po ba mga mentors? So, barley naman po yung example ko, no? So, alam niyo po ba mga mentors, the first time na nalaman ko yung IAM, to be honest mga mentors, kung bakit po ako nag-join dito, gusto ko lang talaga ng opportunity. Nakita ko ang ganda opportunity nito para umasenso sa buhay, pero hindi talaga ako fan talaga ng product. Pero alam niyo, nung unang nalaman ko na yung tita ko pala is meron po siyang diabetes, nalaman ko po na ang sugar po pala niya is 500. Normally po ang na-amputate, napuputulan po ng paa, mga 300 pataas. Pero yung tita ko, imagine 500. Nalaman lang po namin yun mga mentors dahil meron po siyang sugat sa likod na hindi po natutuyo. Imagine mga mentors, ang tagal na po. Ang tagal na nung sugat na yon, pero nagtataka kami kasi bakit hindi siya matuyo-tuyo? Not until na-find out po namin, na-find out namin na mataas po pala talaga yung sugar niya. Alam niyo, nung time po na yon, ang goal lang po namin is matulungan siya. Gusto po namin na matulungan siya kasi po, ang taas po ng binabayaran niya sa hospital. Gusto po namin mawala yung niya kasi dami niya pong iniinom na gamot. And then, syempre, gusto rin po namin siyang makasama po ng mas matagal. Kasi naniniwala kami na yung tita ko po kasi na yun, totoo lang, sobrang masiyahin niya. Pero pag nawala yung tita ko na yun, ayun, nagagets niya mga mentors, pinakita ko po sa inyo yung backstory, tapos pinakita ko sa inyo yung desire ko externally na mawala yung sakit niya, and then internal, kasi gusto namin siyang makasama pa. Okay? Nagagets po natin mga mentors. Next po natin. Okay, I hope nagagets natin, no? Vehicle. Ito, old vehicle. Number 3 is, what are the old vehicles that you tried in the past to get this same result that didn't work for you? So, ibig sabihin nito mga mentors, kung meron ka nang na-try dati, pag sinabi po natin yung salitang old vehicle, ano yung dati mong na-try na tools? May na-try ka na bang supplement dati? May na-try ka na bang ibang gamot dati? O kaya man, pag nasa opportunity side naman, may na-try ka na bang ibang source of income dati na hindi mo pa rin nakuha yung goal mo? Okay? Example po niyan is, yung tita ko po na yon, sobrang mahal na mahal po namin yung tita namin na yun. Kaya tinry po namin talaga na tulungan siya, pambayad po ng mga gamot niya. Marami po siyang mga sinubukan. But then again, lalo lang pong lumalala, no? Medyo nababaon po siya sa utang kasi ang dami niyang mga gamot. Pero hindi nawala yung pagiging diabetic niya. Nagigets niyo mga mentors, old vehicle. Kailangan niyo pong sabihin yon kasi in that way, yung kausap po natin, nare-realize niya na, kasi mga mentors, chances are, yung mga kausap natin, hindi po ito yung first time na may nag-introduce sa kanya na opportunity. Chances are, hindi po to yung first time na may nag-introduce sa kanya ng supplement. For sure, mga mentors, kapag yan may sakit, for sure, marami na yan narinig na ibang supplement. Kapag yan, kapag yan empleyado, for sure, hindi lang po to yung first time na meron nag-introduce sa kanya ng opportunity. So, ang gagawin po natin, ipaparamdam natin sa kanya na tayo rin, marami tayong ibang tinry. Pero hindi tayo pwedeng magsinungaling mga mentors. Kaya kailangan natin mag-isip ka, ano yung old vehicle na tinry mo? Okay? Nagigets po natin yung term na old vehicle. Can you type 1? Inom lang ako. Okay. So next po natin mga mentors, no? Ito na po yung yung phase 2, which is yung journey. Ikukwento natin ngayon mga mentors, ano po yung naging journey natin? Okay, ano yung naging journey natin? Paano natin nakilala po si IAM? Or paano natin nakilala po yung barley? Okay? So, number 4. Ito po yung journey, mababasag po siya sa tatlo. Number 1, number 4, ito po yung what was the call? Ito po yung calling, no? What was the call or the reason that made you start this journey? Pag sinabi po nating the call, hindi po ito yung horror,
Pag sinabi nating dakol, something happens to you that causes you to go on the journey. Meron pong isang pangyayari sa life mo na na-experience mo kung bakit mo na bakit tawag dito, may nangyari po sa'yo, bakit mo naisip na hanapin yung journey to. For example, mga mentor sa akin. Nagbabarko po ako mga mentors, di ba? Nagbabarko ako. Tapos, may isang beses, isang pangyayari sa akin na sinabi ko sa sarili ko, gusto kong maghanap ng opportunity. Alam nyo kung ano yun? Yun po yung time na tumawag ako after so long, no? Tumawag ako sa magulang ko. Tapos, nung habang tinatawagan ko siya, nakita ko po na ang dami niya ng puting buhok. Tapos, nakita ko po no, nagkakaroon na rin po siya ng wrinkles, nakasalamin na yung nanay ko. Tapos, nalaman ko rin na magkakaroon ako ng isa pang kapatid. Malapit na po siyang mga anak. Sabi ko noon, kasi pag alis ko mga mentors, 4 lang kami. Tapos nalaman ko, pag uwi ko pala, magiging 5 na kami. So sabi ko, ang tagal ko palang wala. To the point na hindi ko na namalayan na ang tanda na ng mama ko. And nung time na yon, nung nakita ko po yun mga mentors, dun ko po na-realize na sabi ko, kailangan kong humanap ng pagkakitaan. Kasi pag hindi ako humanap ng pagkakitaan, tatanda ako sa pagbabarko. Ang tawag po doon mga mentors, calling. No? May something na nangyari sa akin na biglang nag-snap po, biglang nagkaroon ng mindset na gusto kong humanap ng pagkakitaan. O example ikaw. For example, no, sa mga nagbebenta po, sa mga user po natin ng Barley, the reason why bakit ka nag-join dahil sa Barley, something happened to you from the past. Kunwari, okay ka naman, nag-work ka, di ba? Healthy ka. But then again, one day, na-realize mo nung nagpa-check up ka, nakita mo, hindi ka na pala normal. Nakita mo, ang dami palang kailangang gamot, o kaya man, something happened to you na nasa work ka, normal days, biglaan, nahimatay ka. And then nalaman mo, may sakit ka pala. O kaya man, nagulat ka na lang, isang beses, okay ka naman, normal days, naliligo ka, hanggang sa nagulat ka, pagkakapa mo, sa part ng katawan mo may bukol. Nagagets po natin mga mentors, gets natin, yun po yung tinatawag natin na dakol. Ano po kaya yung bagay na yun na nangyari sa'yo from the past that made you think na kailangan kong humanap ng pagkakakitaan? Kaya kailangan kong kailangan ko ng something na natutulong sa akin mawala tong nararamdaman ko. I hope nagagets natin comments, no? Ayan. Okay. So yan, can you type gets kung nagigets? So ulitin ko lang uulitin ko po yung kwento ko para sa inyo. Okay, uulitin ko yung kwento ko. So babalikan ko po dito sa backstory. Ay, sorry. Sumobra. So backstory. Okay, so habang naglo-load, Okay, backstory, no? Dati sabi ko nga kanina, dati po akong seaman. Bago po ako mag-seaman, na-experience ko po yung hirap ng buhay. The reason kung bakit ako nag-seaman kasi hindi naman kami talaga mayaman. Sabi kasi nila pag seaman ka, maganda raw yung future, no? Naka-dollars daw yung sahod mo. At first, masaya naman talaga ako sa trabaho ko kasi malaki yung sahod ko. Ang ganda po ng ang bilis po ng promotion. Kasi the reason why, again, by the way, no, bakit po ako nagsiman? Kasi nandun po yung desire ko, nandun po yung goal ko na maiahon po yung pamilya ko sa kahirapan. Siyempre, gusto ko rin po magkaroon ng magandang bahay. Gusto ko magkaroon ng magandang sasakyan. No? And isa pa, siyempre, gusto ko po magkaroon ng time kasama po yung pamilya ko habang malakas sila, makaipon ako. Yun po talaga yung goal ko. Hanggang sa isang araw, no, normal days lang po, nag-work ako, nagkaroon ng chance na matawagan ko yung magulang ko, nagkaroon ng chance na matawagan ko yung mama ko, and then nagulat po ako kasi pagkatawag ko sa kanya, nagulat po ako kasi ang dami na po niyang puting buhok, may wrinkles na po siya, and then nalaman ko, alam niyo po ba, pag alis ko, bago ako magbarko, 4 lang kami magkakapatid. Pagkatawag ko sa kanya, nagulat ako kasi magkakaroon pa pala kami ng isang kapatid. And then time na yun, nagulat ako kasi sabi ko, ang tagal ko na palang wala. Na ang dami na nangyari, ang laki ng tinanda ng magulang ko. Sabi ko nung time na yun, kailangan ko makahanap ng pagkakitaan para hindi ako lumayo sa kanila ng matagal. So parang ganon.
Impromptu lang yun mga mentors. Pero nakita po nyo no, yung pattern, sinunod ko yung pattern, naramdaman nyo po ako. No, naramdaman nyo po, especially sa mga ano natin dyan, sa mga employees natin, for sure naramdaman nyo. Next po natin is the villain. Okay? Di ba po mga mentors, by the way, no, para lang po alam nyo, ito pong structure natin, ito po yung structure ng, yan, may nagsusulat. Yan, paano sige, okay na yan. No? So, ito pong structure na to, ito rin po yung same na structure ng mga sikat na pelikula. Kasi po ang nagturo nito si Russell Brunson, friend po niya, kaibigan niya, yung isa sa mga tinatawag na movie consultant. Di ba po ang galing, no? Sa palabas, bago pa lang yan isulat, bago pa lang po yan i-film dun sa sinihan, alam na nila na magbabiral yan. And the reason why, kung bakit po yan nagbabiral, kasi meron po yung tinatawag na structure. So ngayon, eto pong structure na to, ginawa ni Russell Brunson, in-apply din po niya sa mga webinars niya. And alam niyo nangyari mga mentors, sobrang naging effective. So hindi ko na po papabayin yung kwento na yon, pero basta si Russell Brunson, ano niyo na lang, i-search mga mentors, sobrang successful pagdating po sa presentation. So next natin, pag-usapan natin is yung villain. Pag sinabi pong villain mga mentors, eto po yung hindi naman to tao lang. So pag sinabing villain, ano yung mga naging conflict? Ano yung pumipigil sa'yo toward dun sa goal mo? Di ba gusto natin maging healthy o gusto natin yumaman ka, gusto mong magkaroon ka ng bahay, gusto mong magkaroon ka ng magandang buhay, pero ano kaya yung pumipigil sa'yo para makuha yon? Okay? Again, yung villain, no, not referring po sa tao, pwede po siya sa pangyayari. O kunwari, bigyan ko po kayo ng example, no? 'Di ba sabi ko nga sa inyo, ang goal ko talaga nung una, gusto ko magkaroon ng umasenso para may ahon yung magulang ko sa kahirapan. But then again, isa sa mga naging struggle ko talaga is hindi kami mayaman. And malayo ko sa pamilya ko, no, kailangan kong magbarko, mahirap yung buhay namin. Yun po yung tinatawag na villain. Okay? Doon naman po sa doon naman sa ikaw naman nagbabarley ka, 'di ba sabi nga gusto mong maging healthy, ano yung nagiging conflict para maging healthy ka? Ano kaya? Yan, sige, can you type sa chat? Yung iba, nagiging conflict nila, wala silang pambili ng gamot, o kaya man wala silang pampa-check up, wala silang oras para pumunta sa doktor. 'Di ba? Saktong-sakto lang yung nila, saktong-sakto yung pera nila para pang gastusin nila. So ano ba yung conflict? Ano ba yung villain para sa iyo? Okay? Kailangan niyo po yun sabihin sa kwento. Kasi in that way, pag sinabi mo sa kanila yung conflict, mga mentors, makaka-relate sila. Okay? Kasi possible ang mindset nila, parehas pala kami nito. Ito rin yung pinagdadaanan ko. Okay? So, next po natin. Yan. So, number 6. Okay, skip natin to. So, next po pala natin, ito, yung new opportunity. Ito na yon. Okay, yung new opportunity, nakilala mo na. So, ito po, number 7 is, sino po yung naging guide sa'yo who gave you the epiphany? Again, pag sinabing epiphany, mga mentors, ito po yung realization. Okay? Sino yung naging guide sa'yo? Kunwari, si Mentor Dave. Siya yung naging upline ko. Yung guide po na sinasabi dito, mga mentors, hindi naman to referring lang sa tao. Nagkataon lang tayo, nasa network marketing tayo, tao po yung nagpa-realize sa atin. Pero, yung guide na sinasabi dito, pwede po siyang, yung naging guide natin is yung sitwasyon, may nangyari sa'yo from the past na nung na-experience mo to, nagkaroon ka ng bagong opportunity. O kaya man, nag-church ka, naparealize sa'yo because of God. Alam mo yon, nagkaroon ka ng wisdom na ganito pala yung dapat mong gawin. O kaya man, maganda yung kay Mentor Hononica kasi ang kay Mentor Hononica, Christian po siya, favorite niya yung verse na Jeremiah 29:11. Kaya nung nalaman niya na yung I am is, Jeremiah 29:11 yung Bible verse natin, yung company verse, that's the time na na-convert po siya. So ang tanong, ikaw,
sino ba yung naging guide mo? Okay? So, kailangan mong sabihin yon. Bigyan natin ng sample bigyan po natin ng example. Okay. So, example po nito mga mentors, di ba sabi ko nga sa inyo, no, nasa barko ako noon, nagkaroon ako ng realization, natawagan ko yung nanay ko, na-realize ko na ayoko tumanda sa pagbabarko. Na-realize ko na ang tagal ko na palang hindi silang kasama, na ang tanda na pala ng itsura nila, may wrinkles na sila, ang dami na nilang puting buhok. So that time, nagpray ako ng opportunity, nagpray ako na sana meron akong pagkakitaan. And then one day, nakilala ko si Joseph Dave sa Ligumba. And alam nyo, yung tao na yon, nakikita ko lang siya sa academy, but then nung time na yon, siya rin yung tao nakatulong sa akin. Pinakilala niya sa akin yung I Am Worldwide. Ganun po mga mentors. Kailangan sasabihin natin yon. Kasi mga mentors, pag sinabi mo yon, yung kausap natin, nararamdaman niya na meron pong tutulong sa atin dito sa business natin. O kaya man, meron pong mag-guide sa'yo dun sa barley na yan. Okay? Ayan, gets po. Okay, next. Next po natin, eto na. Number 8 po natin is what was the epiphany you experience? Pag sinabi nating epiphany mga mentors, eto po no, what is the big aha moment na nagbigay sa'yo mga mentors? Kumbaga, ano yung missing piece na after mong marinig dun sa guide mo, nagkaroon ka ng ganitong feeling, nga no, parang kailangan ko nga yun. Parang nabuo ka. Ano yung naramdaman mo during that time? Na nung napakita sa'yo yung bagong opportunity nung guide mo, is eto yung naramdaman mo. So, kailangan mong sabihin ano yung naramdaman. Parang ganito, bigyan ko example, no? Nung time na yon, pinakilala po sa akin si I Am Worldwide. Yung tao na yon, pinakilala sa akin si I Am Worldwide. Nung una, totoo lang, hindi ko talaga siya nakikita na kailangan ko siya. But then, nung pinakita niya sa akin yung mga taong nabago yung buhay because of this company, sabi ko sa sarili ko, eto na yung matagal kong pinagdadasal. Eto na yung opportunity na hinahanap ko from the past, na sabi ko, pwede rin pala akong umasenso dahil sa opportunity na to. Yun po yung tinatawag natin mga mentors na epiphany. O kaya man, bigyan ko po kayo example sa product, no? One day, no, normal na araw, naliligo po ako hanggang nagulat ako nung habang naliligo ako, may naramdaman ako na meron pala akong bukol. Yun po yung call na tinatawag natin, the call. So may naramdaman po ako na bukol hanggang sa doon ko po na-realize na kailangan ko po ng magpa-consult. But then again, nung nagpa-consult po ako, nakita ko na ang laki pala nung kailangan ko sa gamot, laki pala ng kailangan ko para magpa-opera, hanggang sa nakilala ko po yung barley. Pinakilala po siya sa akin ng one of my friend, nakatrabaho ko po siya. Pinakilala po yung barley sa akin, hanggang nung nakita ko po yung mga benefits niya, nakita ko na kailangan ko to. Hanggang nung tinry ko siya, yun, ganun mga mentors, yun po yung tinatawag natin na epiphany. Ano yung na-experience mo? Ano yung na-experience mo nung pinakilala sa'yo yung product? O ano yung na-experience mo nung pinakilala sa'yo opportunity? Mga mentors, kung kaya mo siyang gawing detalyado, mas maganda. Pwede mong sabihin, kunwari, nung na-try ko yung barley, nung una talaga lang, totoo lang, wala talaga ako naramdaman. Pero nung natulog ako nung kinagabihan, pagkagising ko, nagulat ako siyang ganda ng gising ko. Nung natulog ako nung kinagabihan, nagulat ako pagkagising ko ng umaga, na dati hirap akong dumumi pag umaga, pero pagkagising ko, punta agad ako sa CR. Kasi ang ganda ng vowel movement ko. And then that time, tinuloy-tuloy ko siya. Nung una, hindi ko pa talaga siya nararamdaman talaga. Hindi ko pa siya na-realize na ang ganda pala ng product. Pero nung tinuloy-tuloy ko, dun ko na-realize na normal na po yung pagdumi ko. Yun po yung tinatawag natin na experience. Ano yung na-experience mo nung pinakilala sa'yo ng guide mo yung product? Okay, nagigets po natin mga mens? Gets ba? Example bigyan ko pa example sa
opportunity. Di ba pinakilala sa akin ni Mentor Dave, siya yung naging guide ko. So, nung una, nakilala ko yung opportunity, sabi ko baka mamaya normal lang to na opportunity. Pero doon ko nakilala, pinakilala niya rin sa akin yung ibang mga mentors, and doon ko nakita na ang ganda pala ng community. Sabi ko nung una, isa sa mga takot ko is baka pagkapasok ko dito, gagawin ko to na mag-isa, o kaya man pagpasok ko dito, dahil wala akong alam, sabi ko baka mamaya hindi para sa akin to. Pero doon ko naramdaman na kahit na wala akong alam, pagdating sa pagnenegosyo, may mga tao pala talagang dedicated na tumulong sa akin, magturo sa akin step by step kung paano ko gagawin yung business. Yun po yung tinatawag natin mga mentors na experience. Ano yung na-experience mo nung napakilala na sa'yo? Pag sinabing product mga mentors, barley or opportunity yun para hindi kayo ma-confuse. So, ngayon, pag sinabi mo sa kanya yun, mga mentors, do you think, sa tingin po ba natin mga mentors, makaka-relate siya sa'yo? Yung kausap natin? Okay, makaka-relate ka? Yes, makaka-relate. O, next po natin, hindi pa tapos. So, next po natin. Okay. Okay, so what is the new opportunity you created from this epiphany? So, ibig sabihin, eto po, na-realize mo na on your own. Ibig sabihin, na-realize mo na maganda pala yung product or maganda pala yung opportunity. Ngayon, ano yung nagawa mo dahil dito? Okay, bigyan ko yung example, no? Kunwari ako po, di ba, nakita ko ang ganda ng community, and ginawa ko lang po yung community hanggang na nagulat ako, no? Fast forward, ngayon po meron na ako sarili kong team. Kung dati, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung paano magsisimula, natatakot ako mag-join, lahat ng kaba, no, naramdaman ko. Pero dahil po sa opportunity na to, ngayon po meron na pong Team Achilles. Meron na po kaming community, and sa team po namin, around 8,000 members. Alam niyo yun, no? Hindi ko akala ko dati para lang to sa magagaling. Pero dahil po dito, meron na po kaming ganito. Nagagets po natin, ano yung na-create mo dahil na-realize mo or dahil sinubukan mo yung opportunity na yun. O kaya man, bigyan ko example sa barley, no? Nung una po kinakabahan pa ako itry yung barley. Kasi marami akong takot, baka mamaya gastos lang yan, o baka mamaya isa lang yan sa mga supplement na try ko from the past, walang mangyari sa akin, o baka mamaya lumala yung nararamdaman ko. Pero nung tinry ko po siya, alam nyo, sabi ko nga kanina, ang ganda ng pakiramdam ko, dun ko na-experience na dati hirap akong dumumi, pero ngayon, ang ganda na po, dire-diretso na ng yung pagdumi ko. And alam nyo, kung dati kabang-kaba ko, ngayon po, isa na po ako sa mga nag-share ng barley kasi po, ako mismo naramdaman ko siya. Nakukuha natin mga mens, ano yung na-create mo? Ano yung nangyari sa'yo dahil na-realize mo? Okay? Sino po nakakagets mga mens? Sana napapaliwanag ko ng maayos, di ba? Okay. So, quick lang mga mentors ha. I-charge ko lang ng mabilis. Wait lang po. Kunin ko. Alright, so grabe ng mga mentors. Busog na busog po ba tayo? Yan ang pagsalita men. Okay. So, next po natin mga mentors. Okay pa po ba? Gising pa lahat? Okay, phase 4 na po tayo. The framework. So, number 10. Number 10 po natin is, what is the strategy or framework you develop to get you to the desire you wanted to achieve? So, dito mga mentors, ano po yung naging strategy mo? Paano ka nagkaroon ng resulta? Ano yung naging strategy mo? Kasi mamaya ipapakita natin yung end result eh.
So ano yung naging strategy mo? Paano mo nakuha yung result na yun? So yung result, it doesn't mean na sports car, it doesn't mean na bahay, no? Hindi po yun yung tinutukoy natin. So pwede pong gumanda yung pakiramdam mo, o kaya man nawala yung sakit mo, o kaya man naging normal yung medical records mo. Yun po yung mga result na sinasabi natin. So ngayon, ano yung naging strategy? Bigyan ko yung sample Strategy po sabi natin sa barley. Simula nung nalaman ko na maganda yung product, maganda yung naging pagdumi ko, maganda yung naging paggising ko, na parang lagi kong feeling na kompleto na yung tulog ko. Naging strategy ko is, ayun, yun yung strategy, no. Ang ginawa ko po tita, tinuloy-tuloy ko po yung pag-inom ko. So araw-araw consistent po ako sa pag-inom. Sabi ko bago ako mag-try ng laboratory ko, bago ako pumunta sa doktor, bumalik doon, araw-arawin ko, ginawa ko, nagdalawang sachet ako per day. Yun po yung strategy na tinatawag. Paano mo siya ginawa? Kailangan mo siyang sabihin doon sa client mo, okay, doon sa kausap mo, kasi in that way, para pag siya na yung nasa kalagayan mo, gagawin niya din. Kasi ang goal natin, matulungan natin sila magkaroon ng resulta. Correct? So ngayon, pag yan sinabi mo, dumating yung time na sila na yung nakaka-experience na maganda yung gising nila, maganda yung pagdumi nila, gagawin nila, maaalala nila yung sinabi mo na ginawa mo, gagawin din nila. Okay? So ngayon, sa opportunity. Strategy, bigyan ko yung sample So, nakilala ko po si I Am Worldwide. Sabi ko nga po sa inyo, nung una nahihiya ako, pero dahil sa community na nakita ko, ang ganda ng community, hindi ka nila papabayaan, ngayon ako na po yung nag-share. So, alam niyo ang maganda po doon kasi nakinig lang ako doon sa mga mentors, pinakinggan ko lang kung ano sinabi nila. Alam mo, binigay ko yung tiwala ko sa kanila. Kasi alam ko na sila yung tao makakatulong sa akin ma-achieve yung mga pangarap ko. That's the strategy. Sinasabi ko na makikinig lang ako sa mentors ko, 'di ba? Nakinig lang ako sa mga mentors ko. Yun po yung strategy na ginawa ko. Okay, nagigets po natin? Okay, gets po natin mga mentors? Yun po yung strategy na tinatawag. Next po natin. Next. What were the results you got by following the framework? Ano yung naging resulta mo nung ginawa mo na to? Again, yung resulta, sabi ko nga, hindi yan palaging sports car. Hindi yan palaging bahay. Pwede pong, eto po mga mentors, no? Dalawa po yung klase ng resulta natin. Meron po ditong tangible result. Ito po yung external. Meron po tayong internal. Ito po yung transformation na tinatawag. Pag sinabi pong external, ito po yung achievement natin. Nagkaroon ka ng sports car, nagkaroon ka ng bahay, o kaya man kumita, nakapag-retire ka. Pag sa barley naman, gumanda yung yung medical record mo, o kaya man maganda yung result ng laboratory mo. Yan po yung mga external, yung mga nakikita, nararamdaman, no? Yan po yung external. Pag sinabi naman nating internal, eto po, because of I Am Worldwide, ngayon kasama ko na yung pamilya ko, hindi ko na kailangan mag-ibang bansa, na-enjoy ko na kasama sila, yan po yung internal. Dahil po dito, nabago yung personality ko, ngayon tumutulong na kami sa ibang tao, transformation. Again po, no, yun yung dalawang pinagkaiba, achievement and transformation. So ngayon, tatanungin kita, ano yung external at internal na achievement mo ngayon? Okay lang po ba lagyan natin dyan sa chat? Ano po yung external natin na achievement? Yan po yun achievement and transformation. So si Mentor Naomi daw, growth naman daw sa kanya. Yan po yung internal yun. Pag sinabing external, ngayon po may dinadrive na siyang dream car niya, 'di ba? Kasama niya na yung pamilya niya. Sa product naman, gumanda yung digestion. O yan o, ano yan? External yan. Sabi ni Mentor Edralin. Pag internal naman, personality development. Okay? So ngayon, yan po no, pakisulat po mga mentors,
What end result did you accomplish or achieve? Ano po yan? Yan po yung external. Again, so yung internal naman, eto naman yung how did you transform during your journey? Internal. Okay? So ngayon, pag titingnan natin, paki-screenshot po to mga mentors, eto po yung itsura niyan. Yan po yung itsura niyan. Ngayon, bubuin ko po yung kwento ko para mas makita nyo, no? Kunwari, may nag-inquire sa akin. Tapos ngayon, kausap ko na siya sa call. Anong gusto niyo unahin ko mga mentors? Opportunity o barley? Sige po. Opportunity or barley? Okay. So, barley po. Unahin natin yung barley, no? Barley raw. Sige, barley mas madami. So, sige po, unahin ko po yung barley. Kunwari may kausap ako sa call. So, pag sinabing barley, alam ko sa sarili ko na gusto ko ibenta sa kanya barley. Okay? Dapat clear yun, ha? Kapag naman opportunity, alam ko na ibebenta ko sa kanya is opportunity. So, unahin ko yung barley po. Sample. Hello po, tita. Yes po, ako po si Josh. Yung kausap po nyo sa Facebook. Tita, share ko lang po sa inyo, no? Actually po, nakilala ko lang din po tong barley na to dahil po sa I Am Worldwide. Familiar po ba kayo sa I Am Worldwide? Okay, so yan po yung yung kumpanya na ino-endorse ng mga artist. No? Actually, to be honest with you, tita, nung nakilala ko po si I Am Worldwide, hindi naman talaga ako po into product. So, kaya po ako nag-join dito sa sa company na to kasi maganda rin po yung kitaan. Ngayon, aware naman po kayo may kitaan. Okay. So, nung nalaman ko po to, doon sabi ko nga po sa inyo, no, nag-join po ako dahil po sa sa kitaan net, sa opportunity. Pero one time nagkaroon po kami ng problem sa family namin. Yung tita ko po nalaman po namin na meron po siyang diabetes. Nalaman po namin yon kasi dati meron po siyang sugat na ang tagal po bago matuyo, hindi po siya natutuyo. Kaya nung pina-check up po namin, nalaman po namin na mataas po pala ang sugar niya, 500 po. Usually ang na-amputate po is mga around 300, pero yung tita ko po nasa 500 po. Kaya malala na po yung sa kanya, kailangan niya pong operahan. So ang ginawa ko po, yung barley po na binili ko, binigay ko po sa tita ko, pinagamit ko. Ayan, so yun po yung the call, no, tinatawag yung call po natin. So nung una, yung tita ko po, hindi niya masyado nararamdaman yung result sa kanya ng barley. Hanggang sa isang araw, sabi niya po sa akin na, Jay, baka hindi yata effective yung product, parang nangangati yung sugat ko. So ginawa po namin, tita, pumunta po kami sa hospital, nagpa-check po kami, pina-check up namin yung tita ko, tapos kaya pala nangangati yung sugat po niya kasi po natutuyo na. And then, noong time na yon, pina-check po namin yung sugar niya, alam niyo po, no, lahat po normal. Yung gamot po niya nawala lahat. Hanggang ngayon, yung tita ko po na yun, siya na po yung cashier ko doon sa by the way, may sarili po akong branch ng barley. Siya po yung cashier doon. Normal na po lahat, wala na po siyang maintenance. Alam niyo po, tita, no, dati sabi ko nga, no, sobrang negative namin. Pagdating po dito, sabi ko, nag-join ako hindi dahil sa barley, kundi dahil sa kitaan. Pero nung na-try po namin, yung tita ko po ngayon, siya na mismo yung nag-share po ng barley. Ako na po mismo yung nag-share ng barley kasi ang ganda po ng epekto sa amin. Ang ganda po ng nangyari. And alam nyo, next natin, no, yung ginawa lang po namin talaga, tinry lang po namin, ininom po niya consistently. And ngayon po, yung tita ko po is, wala na po siyang diabetes. And then, ngayon po, marami na rin po siyang mga nasharean, natulungan po ng naging maayos po yung karamdaman dahil po sa barley. And ngayon, mas na-enjoy po niya kasama po yung family niya. Hindi na po siya, wala na siyang iniindang sakit. Kumbaga, mas masaya na po siya. So, yun po mga mentors, yun po yung example example po na itong ginawa natin. Sino pong may natutunan? Can you I hope mga mentors, kasi impromptu lang yun, pero mas maganda kung talagang iisa-isahin nyo yan, isusulat mo ano ba talaga yung backstory ko, ano ba talaga yung gusto ko dati, yung desire ko, ano ba yung mga na-try ko from the past, may na-try ba akong mga opportunity, may na-try ba akong ibang supplement or gamot, and then ano yung calling.
when was the time na um, naramdaman mo na kailangan mong may gawin? Okay? So, eto po mga mentors, screenshot nyo to or pwede nyo tong i-drawing, pwede nyo kopyahin, and then pwede mo siyang maging guide. Every time na may kakausapin ka, nakatingin ka dyan, alam mo na ngayon yung sunod-sunod. And in that way, mga mentors, matutulungan natin sila na magkaroon ng tinatawag na realization or epiphany. Okay? So, yan. Okay na. Ano ba? Meron bang mga natutunan? Alam niyo mga mentors, no? Nung time na, dati ginagawa ko na po pala to, kahit hindi ko pa alam talaga yung framework, ang daming naka-close deal. Kasi hindi sila nagbabayad dahil maganda po yung kitaan, nagbabayad sila kasi nakaka-relate sila. And then, nung nagtataka ako kasi, tinatry ko ituro sa downline ko, ganito, magkwento ka lang, pero hindi nila naduduplicate. Not until nakita ko po to sa book ng Expert Secret. No? Ganda ng book na yun. Pag may pagkakataon kayo, basahin niyo po yun. Kasi doon kayo tuturuan mga mentors, paano kayo gagaling maging story seller. Story seller. Ibig sabihin nun mga mentors, di ba? Facts tell, story sell. Kaya po, ito po yung sinasabi natin na pag magaling ka magkwento, makakabenta ka. Okay? I hope marami kayo natutunan for today. Gustong-gusto ko pa po kayo mga mentors na sharean, pero limited lang yung time natin. Salamat po mga mentors. Sabi ko nga sa inyo mga mentors, gamitin nyo to, paulit-ulit, masterin nyo po yung framework. Magugulat kayo, dadami yung benta nyo. Pag eto na master nyo mga mentors, trust me, pag eto na master nyo, dadami yung pay nyo, dadami yung benta nyo, hindi nyo na kailangan po ng drawing para may guide kayo, masasauladong nyo. So, apply nyo lang yun paulit-ulit. Dadating yun, sana po, no, i-apply nyo talaga. Tapos, makareceive ako ng tawag na Mentor Josh, effective po sa akin yung shinare nyo. Okay, so yun lang mga mentors. Thank you so much. Thank you so much, Mentor Arian, Coach Mike. Back to you, Mentor Annabelle.